Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ngayong gabi, ang pinakamalaking tanong ay ito. Ang sakripisyo ba ni Ashley ay tunay na aksidente o nagtatago ng mas malalim at mas madilim na plano? Sino ba talaga ang may hawak ng kontrol? Si Edward? Si Thea? O si Ashley mismo? Ano ang nararamdaman ng isang ama kapag biglang gumuho ang kanyang mundo? Si Edward ay hindi lamang galit. Ang kanyang puot ay may halong takot. Nang matuklasan niya ang lihim ni Thea at Ashley, para bang sumabog ang lahat sa loob niya. Ngunit bakit ganoon ang reaksyon? Instingto ba ng isang ama o kaalaman ng isang panganib na hindi pa niya kayang ibunyag? Mabilis siyang nagtungo sa ospital para kay Jasmine. Ngunit huli na, sumailalim na si Ashley sa pagsusuri. Isang desisyon ang nagawa nang wala siya. Nanatiling tanong, kung ito ay tunay na mabuting gawa, bakit ito itinago? Talaga bang inosente si March o isa rin siyang piyesa sa mas malaking laro? Madalas, ang mga walang kaalam-alam ang nagiging sanhi ng pinakamalaking pagbagsak. At sumabog ang lahat. Hinarap ni Edward si Thea, hindi lamang sa salita, kundi sa emosyon na halos mauwi sa karahasan. Halos masaktan niya ito. Ngunit pumasok si Ashley. Tahimik ngunit matapang. Idineklara niyang ang pagtulong kay Jasmine ay sariling desisyon niya. Isang bata, handang ibigay ang kanyang buhay para sa iba. Ngunit nanatiling tanong, natural ba ang desisyong iyon o may nagtanim ng ideya sa kanyang isipan? Naging mulat si Edward, kumalma, at humingi ng paumanhin. Ngunit may mga paghingi ng tawad na huli na. Habang sila'y naglalaban sa emosyon, isang bagong trahedya ang umusbong. Nagkatugma si Ashley kay Jasmine. Himala ba ito o sumpa? Sa sandaling iyon, nagpasya si Thea. Umalis tayo, lumayo. Ngunit bakit? Upang mag-isip o upang takasan ang katotohanang hindi niya kayang harapin? Sa landas ng pagtakas, hindi niya napansin ang sasakyan sa unahan. At nagsimula ang isa na namang nakakatakot na kabanata. Isang segundo, iyon ang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa iglap ng banggaan, nagsimula ang bangungot. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, dugo ang bumalot sa paligid, at si Ashley ay halos wala ng buhay, nakabitin sa gilid ng kamatayan. Malupit na ironiya. Ang batang nais magligtas ng iba, siya ngayon ang nangangailangan ng pagliligtas. Sa matinding takot, tinawagan ni Thea si Edward at bumaligtad ang lahat. Ang sumpang minsang binanggit ni Edward laban kay Jasmine, ngayoy tumama sa kanyang sariling anak. Ito ba'y karma o mas malalim na hustisyang hindi nakikita ng tao? Dahil takot sa resulta, marahil sugat ng nakaraan. Si Paulo ay naipit sa gitna. Isang anak, isang kapatid, isang tagapagtanggol. Ang kanyang galit ay hindi lamang laban kay Edward, kundi laban sa katahimikan ng pamilya, sa mga lihim na matagal nang nakabaon. Dito, lumilitaw ang pinakadelikadong ideya. Ilantad ang lahat, ibunyag ang kahihiyan. Ngunit bakit ngayon? Ano ang nagtulak kay Paulo na isugal ang pagkawasak ng pamilya para lamang mailabas ang katotohanan? Habang nilalamon sila ng kaguluhan, si Edward, nawala ng lahat, ay lumapit kay Aldrin upang humingi ng tulong. Ngunit tunay bang tagapagligtas si Aldrin o isang manlalaro na naghihintay ng tamang sandali? Sapagkat ang kanyang tulong ay may kapalit, kapangyarihan. Nais niyang alisin si Paulo at ilagay si Edward sa kanyang lugar. Ngunit bakit? Ito ba'y habag o mas malalim na pakana? Malinaw ang pag-aalinlangan ni Edward. Ramdam niyang may mali, ngunit wala siyang ibang daan. Sa huli, gumawa si Edward ng desisyong hindi inaasahan ng lahat. Iniwan niya ang lahat. Posisyon, pangalan, yaman. Para bang pinapatunayan niyang hindi siya bahagi ng pamilyang itinanggi siya.
Ngunit nananatiling tanong, ito ba'y tapang o pagtakas? Sinubukan siyang pigilan ni Paulo, ngunit isang tanong ni Edward ang yumanig sa lahat. Tunay ba akong bahagi ng pamilyang ito o isa lamang kasangkapan? Ang tahimik, ngunit matalim na tanong na iyon ang simula ng bagong pagliko. Akala ng lahat, ligtas na si Ashley, na magiging maayos ang lahat. Ngunit, isang banayad na katotohanan ang hindi napansin. Si Ashley ay iniligtas ni Aldrin. Ang kanyang kamay ang humawak ng paraan upang pahabain ang buhay ni Ashley. Ngunit bakit siya? At bakit tila bawat hakbang niya ay may nakatagong kapalit? Paano kung ang pagliligtas kay Ashley ay hindi habag, kundi bahagi ng mas malaking plano? Isang planong ilagay ang sarili sa sentro ng kapangyarihan. Isang mabigat ngunit tahimik na pagbati ang bumabalot ngayong gabi. Ngunit mas nakakatakot ang tanong, paano kung ang buhay ni Ashley ay hindi talaga kanya, kundi nakalaan para sa iba? At kung akala mo tapos na ang unos, nagkakamali ka. Sapagkat ang katahimikan matapos ang bagyo ay madalas mas mapanganib kaysa sa bagyo mismo. Tahimik si Ashley. Sobrang tahimik. Oo, siya ay unti-unting gumagaling. Ngunit sa kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Isang alaala, isang lihim. Sa tuwing nababanggit ang kanyang pinagdaanan, siya ay tumitigil. Para bang may tinatago siyang katotohanan. Si Thea ay naging mas maingat. Dinala si Ashley sa ICU at mariing sinabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa. Ngunit dito, sumulpot ang pinakamapanganib na tanong. Aksidente ba talaga ang aksidente? Bakit nangyari ito sa mismong sandali ng pagtakas ni Thea? May nakamasid ba? Planado ba ito? Gumuho si Edward. Nalugmok si Thea sa kawalan. Sinisi niya sina March at Paulo. Ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ba't siya mismo ang nagbigay ng pahintulot? Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay tayo mismo ang sanhi ng sariling trahedya. Sumabog ang pamilya sa matinding pagtatalo, akusasyon, at pagbibintang. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ashley. Sa mahina at nanginginig na tinig, sinabi niya kay Edward, kung hindi siya makaliligtas, ibigay ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Isipin, isang bata na nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ang buhay ng iba. Natural ba ito? O ito ba talaga ang kanyang tunay na plano mula pa sa simula? At huminto ang kanyang paghinga. Katahimikan, bigla, lubos. Bumagsak si Edward, tuluyang gumuho. Ngunit sa huli, laban sa kanyang sariling kalooban, tinupad niya ang huling kahilingan ng anak. Ang sakripisyo ni Ashley ang naging pagliko na nagtakda ng kapalaran ng buong pamilya. Sa isang iglap, nabasag ang hangganan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng banggaan, nagsimula ang tunay na bangungot. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, dugo ang bumalot sa paligid. At si Ashley ay halos wala ng buhay, nakabitin sa gilid ng kamatayan. Malupit na ironiya, ang batang nais magligtas ng iba, siya ngayon ang nangangailangan ng pagliligtas. Sa matinding takot, tinawagan ni Thea si Edward at bumaligtad ang lahat. Ang sumpang minsang binanggit ni Edward laban kay Jasmine, ngayoy tumama sa kanyang sariling anak. Ito ba'y karma o mas malalim na hustisyang hindi nakikita ng tao? Dinala si Ashley sa ICU at mariing sinabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa. Ngunit dito sumulpot ang pinakamapanganib na tanong. Aksidente ba talaga ang aksidente? Bakit nangyari ito sa mismong sandali ng pagtakas ni Thea? May nakamasid ba? Planado ba ito? Gumuho si Edward. Nalugmok si Thea sa kawalan. Sinisi niya sina March at Paulo. Ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ba't siya mismo ang nagbigay ng pahintulot? Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay tayo mismo ang arkitekto ng sariling trahedya. Sumabog ang pamilya sa matinding pagtatalo, akusasyon, at pagbibintang.
Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ashley. Sa mahina at nanginginig na tinig, sinabi niya kay Edward, kung hindi siya makaliligtas, ibigay ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Isipin, isang bata na nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ang buhay ng iba. Natural ba ito o ito ba talaga ang kanyang tunay na plano mula pa sa simula? At muling huminto ang kanyang paghinga. Katahimikan, bigla. Bumagsak si Edward, tuluyang wasak. Ngunit sa huli, laban sa kanyang sariling kalooban, tinupad niya ang huling kahilingan ng anak. Nabuhay si Jasmine sa pamamagitan ng sakripisyo ni Ashley. Ngunit isang bagong tanong ang isinilang, alam ba ni Ashley ang lahat mula pa sa simula? O kontrolado ang kanilang kapalaran ng mas malalim na puwersa? Ang katahimikan ng ospital ay tila nagtatago ng mga misteryong hindi nakikita. Nakatayo si Edward, walang luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na binabalikan ni Thea ang banggaan sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matanggap ang sisi. Tahimik si Paulo, at ang kanyang katahimikan ang pinakanakakatakot. Marahil alam na niya ang lahat mula pa noon. Dahan-dahang nabuhay si Jasmine sa pamamagitan ng marrow ni Ashley. Ngunit nanatiling tanong, ito ba'y tunay na kaligtasan o simula ng mas malaking trahedya? At nang muling imulat ni Jasmine ang kanyang mga mata, sumulpot ang pinakanakakakilabot na tanong. Siya pa rin ba ang parehong Jasmine o may bahagi na ni Ashley ang nabubuhay sa loob niya? Iniwan niya ang bahay, bawat hakbang ay nagpapatibay ng desisyon. Hinding-hindi na siya babalik, sapagkat ang tahanang iyon ay hindi pala kailanman naging kanya. Samantala, sa ospital, mas madilim na laban ang nagaganap. Si Ashley ay nakahimlay sa bingit ng kamatayan. Komplikasyon, impeksyon, bawat segundo ay lalong humihila palayo. Tumutunog ang mga makina, nagmamadali ang mga doktor. Nagmamakaawa si Thea. Gawin ninyo ang lahat. Kahit anong halaga, babayaran ko. Ngunit hindi laging sapat ang pera. Sumabog ang kanyang galit. Itinutok kay March at Paulo. Sila raw ang may kasalanan. At sino ang makapagsasabing mali siya? Sapagkat minsan, mas madaling manisi kaysa tanggapin ang katotohanan ng kawalan ng kontrol. At dito pumasok ang bagong pangalan, si Aldrin. Tahimik, mapanganib, may sariling layunin. Siya ang huling pag-asa, ang tanging susi upang mailigtas sina Ashley at Edward. Nilunok ni Edward ang kanyang pride. Ililigtas mo ang anak ko at ibibigay ko ang lahat. Sa unang pagkakataon, may pumili kay Edward, si Paulo. Ngunit nananatiling tanong, huli na ba? Masyado nang malalim ang sugat. Patuloy pa ring umiiyak, nanginginig. Gumuho si Edward. Umalis siya. Matibay ang desisyon, hinding-hindi na siya babalik, sapagkat ang tahanang iyon ay hindi pala kailanman naging kanya. Ngunit habang gumuho ang puso ni Edward, lalo namang lumalayo ang buhay ni Ashley. Ang tunog ng mga makina ay tila countdown. Nagkakagulo ang mga doktor. Naglalagablab sa galit si Thea, ang kanyang tingin ay lason kay March. Masaya ka na ba ngayon? Isang tanong na tumama na parang sampal. Si Paulo ay naguguluhan. Pinoprotektahan si March, ngunit ayaw saktan si Thea. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan tatayo. At sa mga anino, naghihintay si Aldrin. Tahimik, mapanganib, tangan hindi lamang ang kapangyarihan kundi pati ang katotohanang matagal nang hinahanap ni Edward sa buong buhay niya. Tahimik, ngunit mabigat ang gabi at isang bagong pangalan ang lumilitaw. Si Aldrin. Mapanganib, tahimik, may dalang sariling layunin. Siya ang huling pag-asa, ang tanging susi upang mailigtas sina Ashley at Edward. Handa nang lunukin ni Edward ang lahat ng kanyang pride. Ililigtas mo ang anak ko at ibibigay ko ang lahat. Lahat. Isang pangakong maaaring magdala ng kanyang pagbagsak. Ngunit hindi pa niya alam na ang taong tinatawag niyang tagapagligtas ay nakatali sa mas malalim na lihim. Sapagkat si Aldrin at ang kanyang ama,
Sila ang tunay na pamilyang matagal nang hinahanap ni Edward. Ang ama ni Aldrin ang lalaking minsang minahal ni Regina. Ang lalaking dapat sanay naging tunay na ama ni Edward, kung hindi lamang winasak ni Greg ang lahat. Ngayon, nagsisimulang magdugtong ang mga pira-pirasong katotohanan. Mga kasinungalingan, mga lihim, at mga sugat na matagal nang nakabaon. Ngunit nananatiling tanong, haharapin ba ni Edward ang katotohanan o pipiliin niyang manatili sa dilim upang iwasan ang sakit? Sapagkat sa kwentong ito, ang pamilya ay hindi lamang dugo, kundi isang pagpili. At minsan, ang pinakadelikadong lihim ay ang katotohanang matagal mo nang hinahanap sa buong buhay mo. Habang lumulubog si Edward sa pagkakahawak ng katotohanan, isang bagong lihim ang tahimik na gumagalaw sa anino. At ang pangalang iyon ay Aldrin. Malamig ang hangin sa ospital, puno ng amoy ng gamot, anino ng takot, at sa loob ay nakahimlay si Ashley. Nakahimlay si Ashley. Walang galaw, bawat tunog ng makina ay tila countdown sa kamatayan. Isang segundo, isang hinga, at marahil ang wakas. Nakatayo si Edward sa tabi ng kanyang kama. Tahimik. Puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Walang sigaw, walang galit, sapagkat ang pinakamalalim na sakit ay madalas ipinapahayag sa katahimikan. Hindi ako maaaring mabigo, bulong niya, ngunit sapat upang marinig ni Aldrin. Nakatayo si Aldrin sa likod niya, tahimik, nakatitig. Para bang binabasa ang kaluluwa ni Edward, at dito nagsimula ang mapanganib na kasunduan. Ililigtas ko siya, malamig na sabi ni Aldrin. Direkta. Walang emosyon, ngunit may kondisyon, at ang kondisyon ay katotohanan. Pagod na si Edward, basag, ngunit handa sa lahat. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Ang sagot ay dumating. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi katotohanan. Ang katotohanang iniiwasan ni Edward sa buong buhay niya, ang katotohanang kapag nabunyag ay hindi na muling maitago. Ngunit para kay Ashley, handa siyang basagin ang huling piraso ng kanyang sarili. Samantala, naglalagablab si Thea. Bawat tingin kay March ay lason. Masaya ka na ba ngayon? Isang tanong na tumama na parang sampal. Walang paliwanag, walang luhika ang makapupuno sa puwang ng sakit ng isang ina. Si Paulo ay nasa gitna, hati. Nais niyang protektahan si March, ngunit hindi niya kayang saktan si Thea. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan tatayo. At mula sa mga anino, bumalik ang ama ni Aldrin, ang lalaking minsang minahal ni Regina, ang lalaking dapat sanay naging tunay na ama ni Edward. Ngunit ang kasakiman at gutom sa kapangyarihan ni Greg ang nagbago ng lahat. Ang lumang kasinungalingan ay muling bumangon ngayong araw, parang multo, parang aninong hindi nakikita. Nagsimula ang operasyon. Nagmamadali ang mga doktor, kumikislap ang mga ilaw. Sa labas, nakaupo si Edward, at sa loob ay naglalaban ang kanyang isip. Bawat segundo ay humihila sa kanya sa dalawang posibilidad, ang pagkawala ni Ashley o ang pagtuklas ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lumapit si Aldrin at malamig na nagsabi, "Kapag nalaman mo ang katotohanan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Babalaman o banta, wala nang halaga, sapagkat ngayon wala nang pag-urong." Biglang bumukas ang mga pinto ng operating theater. Lahat ay tumayo. Katahimikan. Isang segundo, 2, 3. Nagsalita ang doktor. Ginawa namin ang lahat. Ngunit sapat ba iyon? Nabuhay ba si Ashley? O simula lamang ito ng mas malaking trahedya? Nakatayo si Edward, hindi alam kung matatakot o aasa. Dahan-dahan, itinaas ng doktor ang kanyang mga mata. Stable na siya ngayon. Para bang muling bumalik ang hangin sa mundo. Bumagsak si Thea, nilamon ng luha. Pumikit si Edward, at sa sandaling iyon, muli siyang nakaramdam ng buhay. Ngunit huwag ipagkamali ang kaligtasan bilang tagumpay. Sa loob ng ICU, patuloy ang laban. Nakahimlay si Ashley, mahina, tahimik.
Bawat tunog ng makina ay paalala na ang kanyang buhay ay nakabitin pa rin sa manipis na sinulid. Nasa tabi niya si Edward. Walang galit, walang kaguluhan, tanging determinasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na mauulit, mariin ang kanyang tinig. Sa unang pagkakataon, hindi na siya tumatakbo mula sa katotohanan, kundi hinahabol ito. At muling dumating si Aldrin. Hindi gaya ng dati, mas mabigat ang kanyang presensya. Oras na. Sa isang lumang, halos iniwang bahay, naroon ang ama ni Aldrin, parang multo ng nakaraan. Nang makita si Edward, ang kanyang mga mata ay walang galit, walang tuwa, tanging malalim na lungkot. Katulad kanya, mahina, nanginginig. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Edward. Wala ng pag-urong. Unti-unting nabuksan ang kwento ng pag-ibig ni Regina at ng lalaking iyon, ang kanilang mga pangarap na nabasag, ang buhay na sanay na buo ngunit winasak ni Greg. Para sa kapangyarihan, para sa pangalan, winasak ni Greg ang lahat. Naunawaan ni Edward na siya ay produkto ng digmaan, isang anak na isinilang mula sa tunggalian. Ang kanyang pag-iral ay itinayo sa kasinungalingan. Hindi siya anak ni Greg. Ang buong buhay niya, ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga paniniwala, lahat ay panlilinlang. Ang sakit ay hindi lamang sa pagtuklas ng katotohanan, kundi sa lahat ng taon na nawala, sa lahat ng sandaling nasayang, sa lahat ng pagmamahal na ipinagkait. Ang kanyang galit ngayon ay hindi lamang laban kay Greg, kundi laban sa sarili, sapagkat naniwala siya ng napakatagal. Samantala, hindi tumigil si Greg. Habang nararamdaman niyang unti-unting lumilitaw ang katotohanan, nagbago ang lahat sa loob niya. Hindi na pamilya ang kanyang layunin, kundi kontrol. At nang magsimulang mawala ang kontrol, handa siyang sirain ng lahat. Isang tawag, isang utos, isang plano. Biglang nawala si Ashley. Sa gitna ng paggaling, sa sandali ng pag-asa, may kumuha sa kanya. Walang tunog, walang bakas, parang multo. Hindi sumigaw si Edward, hindi gumuho. Sa halip, isang malamig, mapanganib na ngiti ang kumalat sa kanyang labi, sapagkat malinaw na ang lahat. Wala ng paghahanap, wala ng tanong. Ito ay digmaan. Gusto mong magsimula ng digmaan? Siguraduhin mong matatapos mo ito. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang anak na naghahanap ng pagmamahal, hindi na siya ang ama na nagmamakaawa ng awa. Siya na ngayon ay isang lalaking wala ng kinatatakutan. Kaya't sino ang tunay na kumuha kay Ashley? Si Greg o isang mas malalim na kaaway? Hanggang saan aabot si Edward upang maibalik ang kanyang anak at mananatili ba siyang makatarungan o susunugin niya ang lahat sa ngalan ng hustisya? Kung ikaw ang nasa kanyang lugar, pipiliin mo ba ang pagpapatawad o tatapusin mo ang lahat? Salamat sa iyong paglalakbay sa bawat sandali, sa pagtayo sa gitna ng bawat lihim na nabunyag. Naway manatiling ligtas ang iyong puso at huwag kang maligaw sa dilim ng katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.